mismo sa mga doktor. Maswerte tayong mga Pilipino dahil ang ating balat kayumanggi hindi basta-basta tinatablan ng skin cancer. Pero marami sa atin, tila ba gustong-gustong burahin ang ating angking kulay at gayahin ang mga lahing mapuputi. Mabentang-mabenta ang mga skin whiteners na nag-uunahan pa sa pagsabing sila ang higit na nakakaputi. Sa bayan kung saan halos lahat ng tao ipinanganak na kayumanggi, marami raw talaga sa atin ang gustong pumuti. Mas malakas yung dating mo pag maputi ka. Gusto mong pumuti dahil gusto mong paligaw o para makapag-asawa ng kano. Para magustuhan ng boyfriend. Ayon sa isang pag-aaral, 45% ng mga Pilipino o halos 5 sa bawat 10 sa atin naniniwalang maganda ang maputi. Kaya nung ipinakilala ang glutathione sa merkado, kumbaga sa pelikula, tumabo ito sa takilya. Noong nakaraang taon, una naming inilabas ang istorya tungkol sa pinagkakaguluhang glutathione, isang gamot na ang side effect, nakakaputi. Pero kung tutuusin, isa itong antioxidant na ang talagang layunin, tanggalin ang toxins o lason sa katawan ng tao. Makalipas ang isang taon, lalong dumami ang mga glutathione products. Ang malalaking distributor nito, parang sina Belo at Kalayan na nag-agawan pa ng mga modelo. Pero ang pinakamalaking kontrobersya na may kinalaman sa glutathione, naganap nito lang nakaraang linggo. Pinababawi kasi ng BIFAD o ng Bureau of Food and Drugs ang 3 specific batches ng Lucida DS glutathione at Vaniderm. Mga food and dietary supplement na ang pangunahing bentahe ang pagkakaroon ng glutathione. Ayon sa BIFAD, kulang daw ang glutathione content ng mahigit 30,000 na mga botelya ng mga produktong ito na nakaabot na sa merkado. Binibigyan ng 30 days yung mga kumpanya na mabawi lahat sa market yun dahil sa nakita nga namin ang laman na kiniklaim nila na glutathione content is less than 10 milligrams at ang claim naman nila is 500 milligrams. So nagkaroon ng parang mislabeling. Ito yung order kasi na recommendation for product. Pero umalma rito ang United Shelter Health Products, importer at distributor ng Lucida DS. Ayon sa kanila, 500 milligrams na glutathione daw talaga ang laman ng bawat kapsula na kanilang ibinibenta. Yes, we stand na nagkamali sila. And that batch has 2 analysis na pasado sa ibang laboratory, di ba? One from the US, using a different method, higher than the method used by BIFAD. Sa aming pananaliksik, napag-alaman naming imported pala ang bawat glutathione na ibinibenta sa merkado. Subalit ang bawat bansang pinagkukuhaan nito, iba-iba ang gramo ng bawat kapsula, na siyang naging dahilan para questionin ng magkakalabang kumpanya ang dami ng lamang glutathione ng isa't isa. Lahat ng ito, nauna nang nauwi sa demandahan nito lamang Mayo. Ang Metathione, isa pang brand ng glutathione, nagsampa ng kasong libelo laban sa Lucida DS. Ito'y dahil sa inilabas na print ad ng Lucida na nag-aakusang di umano mali ang gramo ng Metathione. Actually, it's the issue of 250 milligrams made in Japan. Walang 250, na ang 250 milligrams sa Japan, drugs na. Hindi pala pwedeng food supplement yon. So sa Japan, hanggang 100 milligrams lang ang inaalaw na production ng glutathione as a capsule. Hindi ba ito ay pasadya ng White Beauty Philippines? Ika nga, nagpapagawa kami sa Japan. So, this is imported mula Japan, ginagawa exclusively for White Beauty Philippines, pinagawang 250 milligrams yan. At ang away na ito, nabahiran pa ng politika. Ang isa kasi sa mga pangunahing endorser ng Lucida, si Senadora Loren Legarda. Ang malaking billboard na ito ni Senadora Legarda, binigyan ng mali siya ng ilan bilang maagang pangangampanya para sa 2010 elections. Matapos lumabas ang pagsusuri ng BIFAD nito lamang linggo na nagsasabing kulang daw sa glutathione content ang ini-endorsong produkto ni Senadora Legarda,
agad niyang ipinag-utos na tanggalin ang kanyang mga billboard. Humingi kami ng interview kay Legarda, kahit sana phone patch interview, pero nasa abroad daw siya. Pero hindi pa rito natatapos ang issue tungkol sa glutathione dahil maging ang Philippine Dermatological Society naglabas ng pahayag na wala pa raw patunay na nakakapagpaputi ang glutathione. Ang kanilang mga glutathione products ay kulang pa yung magandang ebidensya, no? Scientific evidence talaga na ang glutathione supplements ay talagang nakakaputi. Sa kabila ng lahat ng ito, marami ng Pilipino ang lokong-loko dito. Katulad ni Jasmine, 26 years old, utang daw niya sa glutathione ang malalabanos niyang kutis. Kaya gusto kong pumuti kasi 'di ba, parang most women talaga parang ngayon, pag sa Asian women talaga gusto nila yung mga whiter skin, saka parang ang daling bagayan ng damit, parang mukha kang malinis, parang 'di ba, ang ganda tingnan, mas may glow yung skin. Hindi na kontento si Jasmine sa pagiging morena. Glutathione injection ang isa sa mga ginagawang paraan ni Jasmine para di umano mapanatili ang pagputi ng kanyang kutis. Kahit mabutas pa ang kanyang bulsa, sulit naman daw. Lalo pat natupad ang kanyang mga pangarap na maging modelo.